Hi guys! Welcome back to my channel. So, in today's video, gagawa ako ng back to school makeup look. Hindi tutorial, look lang. Ipapakita ko lang sa inyo yung ideal makeup ko if ever nasa school pa ako or if ever nag-aaral pa ako nung college. Ganito yung gagawin ko. Magbibigay lang ako ng a few recommendations for products na pwede nyong gamitin sa school. Specifically nung college guys. Kasi nung high school pa ako, I can still remember na bawal ata mag-makeup. So, enough for the intro. Let's go ahead and start. Actually guys, nung college, hindi pa talaga uso sa akin yung foundation, BB cream, primer. Hindi pa ako gumagamit ng mga ganyan. Even though nanonood na ako ng mga YouTube videos way back college, hindi pa ako nag-a-apply ng mga ganun. Hanggang powder foundation lang talaga ako. Pero I've learned, may mga nagagawa rin naman talaga yung primer, BB cream, para mas maging presentable tayo. So lahat ng mga gagamitin ko guys, marirecommend ko sila. Pero nasa sa inyo pa rin yan kung gusto nyo gumamit, kung ayaw nyo gumamit, kung okay na kayo sa powder foundation, nasa sa inyo pa rin yan. Pero today, gagamit ako ng primer. Ito yung Quick FX No Shine Mattifier. Marirecommend ko to kasi mura lang, tapos madali naman siyang hanapin sa mga Watsons. Yun nga lang, medyo hindi to pasado sa akin for oil control. Pero if you're a high school student, okay na huwag mag-primer guys kasi fresh na fresh pa yung skin nyo. Huwag nyo munang i-expose yung skin nyo sa mga chemicals ng makeup. So yung susunod na gagamitin ko is a BB cream. Alam nyo na to guys, kung matagal na kayo sa channel ko, alam nyo na tong BB cream na to. This is the Bello BB cream. Medyo matagal na to sa akin. I think mag-1 year na. Pero okay lang kasi yung expiration date niya guys, nakalagay sa likod, 2019. Basta maganda tong BB cream na to guys. I highly recommend this. Pero I'm warning you, hindi okay yung oil control niya. Pero kung may mga blotting sheets naman kayo, okay na rin yun. So, ngayon, magpa-powder naman ako. Kung ayaw nyo mag-powder after BB cream, feel free not to powder your face anymore. Pero ako, kailangan ko talaga ng powder kasi nga I have very oily skin. And yung gagamitin ko for today is the Sassy Colors Super Smooth Mineral Pressed Powder in the shade Natural. So, this is how it looks like. Sobrang ganda talaga ng packaging ng Sassy Colors, guys. Ayan, oh. I believe nasa mga 100 plus lang to. Hindi ko na maalala yung price, pero ayan siya. Medyo nakaka-intimidate lang yung kulay niya, pero pag nalagay na siya sa skin, nagbe-blend na siya. Tingnan niyo, oh, para siyang orange, ganon. Pero pag na-blend na, nagbe-blend siya sa skin tone mo. So, ngayon, maglagay naman tayo ng blush on. I would suggest, pwede kayong gumamit ng cheek tint. Pero kung gusto niyo gumamit ng powder blush, I have 2 recommendations. Yung una is this Essence Silky Smooth Blush in the shade Adorable. 100 pesos lang to. Hindi siya ganun ka-pigmented. Kailangan mong i-build up, pero natural looking siya, guys. Really, really perfect for everyday or for school. Maganda to, tapos affordable lang. Another recommendation is, of course, one of my holy grail blushes. Sassy Colors Radiant Glow Powder Blush. This is in the shade Nude. Ayan sila. Sobrang natural looking lang. Perfect for everyday. And madali lang silang hanapin sa mga malls. Plus, super affordable pa. Ito, 100 pesos. Ito, 114 or 110 pesos if I'm not mistaken. So, yung gagamitin ko for today is yung Essence. Medyo dadamihan ko yung pagkuha kasi nga hindi siya ganun ka-pigmented. Pero okay lang kasi pwede mo naman siyang i-build up. Tapos, the way I put my blush, dito talaga sa apples of my cheeks hanggang dito talaga. Ewan ko, yun talaga yung nakasanayan ko and yun yung gusto ko sa blush. Ayan, hindi siya garong nag-show up pa, pero you can build it up. So now, let's move on to kilay. May tatlo akong recommendations dito. Magsimula tayo sa pinakamura. This is the Nichido Eyebrow Pencil in the shade Dark Brown. 100 pesos lang to. And may kasama na siyang brush? And may kasama na siyang brush sa kanya. Next is itong Maybelline Fashion Brow 3D Brow and Nose Palette in the shade Light Brown. Kung hindi kayo sanay sa pencil and mas gusto nyo yung powder to work with, may mga ganyan kasi mas gusto nila yung powder rather than a pencil. Okay din to kasi madali lang siyang gamitin and very, very pigmented. Tapos, another one is this Maybelline Brow Precise Fiber Volumizer in the shade Soft Brown. Ito yung ginamit ni Ate Ann sa brows niya. Alone lang talaga. And okay naman yung resulta, guys. And nagamit ko na siya alone din. Nung hindi ko feel magkilay, ito lang yung ginamit ko. Medyo mahirap siyang gamitin sa unang try mo. Pero if you get the hang of it, okay na okay tong product na to. Yun nga lang, medyo creepy talaga tong applicator nito, guys. Akala ko talaga may ipis na nakapasok sa applicator. Pero ganyan talaga yung applicator niya. Meron siyang mga fiber sa kanya, kaya medyo napapakapal niya yung kilay. Pero for today, yung gagamitin ko is yung Nichido Eyebrow Pencil. So, tatahimik na ako at magsiseryoso dahil kilay is life. Sa
Tapos na ako sa kilay, hindi ko na talaga siya pinerfect guys. Kung ano lang yung kaya ko, yun lang talaga. So ngayon, we'll proceed to mascara. Yung gagamitin ko sanang mascara is yung Maybelline Hyper Curl, pero natapon ko na siya kasi nag-dry up na. Ito lang talaga yung pinakamurang mascara na meron ako. Ito yung 4D mascara from Misha. Mura lang to, 180 pesos, pero sa online lang siya mabibili ata. Pero kung gusto nyo yung nasa department store lang, go for the Maybelline Hyper Curl kasi 199 lang yun. Tapos yung eyelash curler na gamit ko, ever since nung college, ito na talaga yung eyelash curler ko. Ito yung Nichido eyelash curler. Lagi mo lang talaga siyang gamitin para gumanda siya lalo. So, ayun, let's proceed with lipstick. Yung gagamitin ko talaga sana is lip tint. Pero I know for a fact na magdadry yung lips ko, magka-crack sila, sobrang pangit tingnan, and may i-film pa ako after nito. So, hindi na ako gagamit ng lip tint. Pero kung okay naman yung lips nyo, guys, hindi naman tulad sa akin na grabe mag-crack, go for lip tint kasi it's the best. The best for school, natural looking, fresh na fresh ka pa rin tingnan. Kung hindi lang talaga dry yung lips ko, kung mahilig lang talaga ako uminom ng tubig, magli-lip tint ako everyday, pero hindi na kaya. So, maglalagay na lang ako ng lipstick. Yung gagamitin ko for today is a lipstick, pero hindi ko siya ilalagay like all the way. Itatap-tap ko lang siya para natural looking pa rin siyang tingnan, pero maganda. Yung gagamitin ko is the Nichido matte lipstick in the shade Temptation. Sobrang tagal na nito sa akin, guys. Siguro 1 year plus na. Ewan ko nga kung okay pa itong gamitin, pero hindi naman siya nag-amoy. Ganyan-ganyan lang. Hindi ko siya gagawing regular lipstick na ganun. Tap-tap lang. Kasi para siyang nagbumukhang lip tint, pero lipstick talaga yung ginamit ko. And hindi nagka-crack yung lips ko sa kanya, hindi nagde-dry. So, ayan guys, that ends our back-to-school makeup tutorial or makeup look. Ito yung masasuggest ko na look nyo, lalo na pag sa kurso nyo kailangang magpaganda or kailangan medyo presentable talaga kayo. Okay na okay tong look na to. Just always remember guys, makeup is our personal preference. Kung anong gusto nyong gamitin, kung saan kayo komportable, yun yung gamitan nyo. Feel free to do anything with makeup kasi it's your face. No one can dictate you. Alam nyo naman, lagi kong sinasabi yan, kung saan kayo komportable, dun kayo. Don't forget to like this video if nakatulong, and please, sa mga bago dyan, don't forget to join the family by clicking the subscribe button right here. Libre lang mag-subscribe. And also, para sa mga baby girls ko dyan na nakasubscribe na, don't forget to click the notification bell beside the subscribe button para hindi kayo ma-unsubscribe sa channel ko and para na din updated kayo sa regular uploads ko. Thank you guys so much for watching. See you soon and daghang salamat!